Hello guys, for today's vlog, magvo-voice over na naman po si Inday Mila. Gawa nga po na sobrang maingay, hindi po tayo makakapagsalita. So bear with me guys, dahil marami na naman akong mai-share sa inyo sa ika-12th day po ng araw na kung saan na ito na pong pinakalas na funeral ceremony sa asawa ng pinsan ni Deepak na namatay po. Dahil since ito na po yung pinaka-last day na mga rituals na gagawin para sa kanya. So guys, kung makikita nyo, 4 po ang pare na nandyan. Kasama po nila yung panganay na anak ng pinsan ni Deepak. Baka magtataka kayo bakit siya lang. Sa Hindu religion guys, very important po talaga ang mga anak na lalaki. Lalong-lalo na guys pag may namatay sa family. Kasi po isa po sa paniniwala nila na pag ang anak na lalaki o apo na lalaki po ang magpe-perform sa mga ganitong tradisyonal, naniniwala po sila na family member po nila na namatay is ma-achieve daw yung salvation guys na tinatawag. Ito na nga guys yung sinasabi ko sa inyo, part din ng kanilang pagre-ritual. Ito yung mga kinakain usually nung buhay pa yung taong namatay. Ito pong mga ito after dasalan ng pare, kukuhanin din po ito ng pare. Dadalhin niya po ito lahat. Lang po sila hanggat sa pwede na pong kumain or tapos na po yung pagpupudya o padasal. Guys, die daw to die. Tikman natin. Lassi. Die with Kera. Die with Kera. So kami naman guys, dumating kami medyo late na 11:30 kasi since alam namin nagdadasal pa naman so medyo matagal-tagal so medyo nagpa-late po kami. And today guys, wala naman masyadong trabaho dito dahil nga nagpa-cater po sila. So ayan guys, tinawag nila ako para tumikim ng lassi. Gawa po yan sa yogurt at saging. Mix nyo lang yung saging tsaka yogurt. Kung gusto nyo naman, huwag nyo nalagyan ng sugar, i-mix nyo na lang yung ibang prutas. Pero masarap kaya guys. Meron din po para sa asawa niya, sari, mga bangles, sandals, mga bedsheets, maraming bigas, marami pang iba. Kung yung mga nakikita nyo, mga cash na pera, kukuhanin niya rin yan. And yun na nga sabi ko sa inyo, instead na baka po, pera na lang yung ibibigay nila. Ayun guys, at maya-maya konti, at darating yung mga family nung babae guys, yung side niya naman. Pupunta dito para magbigay blessing sa mga anak nila. Yun, at tapos na yung puja, time to eat na guys ang mga pare. Pero hindi po sila kakain nung mga na-cater na food dahil bawal po sa kanila. Since may Uncle Chef tayo sa family, so andyan si Uncle Chef, siya ang bahala. Yun guys, dahil isa din sa tradisyon nila na after ng padasal, sila po ay maglalagay ng tika sa kanilang mga sisters and bibigyan po nila ito ng cash na pera. Dahil naniniwala po sila na ito ay magbibigay po ng swerte daw sa buhay nila. Pala guys, yung naka-green na sari, nanay po yan ng babae and brother po yan ng babae. Ano naman guys yung sister niya, tingnan nyo naman kamukhang kamukha niya at kaboses niya talaga.
guys, teka lang, panda rin natin to para makita nyo ko. So, ayun guys, walay naman kaming maayos. Pero syempre, bago kami humiwalay sa kanya, kinausap ko rin siya. Nagsabi ako sa kanya na huwag kang mag-hesitate, okay? Sabi ko, when you feel, sabi ko, na gusto mo silang dalhin dito sa bahay. Sabi ko, kahit dito mo sila patulugin, kahit dito mo sila pagstayin. Kung busy ka at kung sa tingin mo, gusto mo silang dito, dalhin. Sabi ko, please, wag kang mag-hesitate, okay? And paminsan-minsan, sabi ko, dalhin mo sila sa bahay. Ihayaan mo sila dito sa bahay, sabi ko. Kasi nung buhay pa yung asawa mo, sinasabihan niya talaga si Yuhan na mag-close siya sa anak mo. And since naman yung anak mo at si Yuhan, close talaga kasi halos magkaedad din sila. And since baby pa kasi ang mga yan guys, talagang parang nagkatagpo na talaga ang landas nila ba. And 1 year lang naman yung difference. So ayun, at saka nag-usap-usap kami guys, ang dami. And parang napaka-emotional kanina guys kasi ba yung tatay niya dumating. Grabe guys, kahit sino, hindi mo talaga mapigilan ang luha mo na yung tatay niya medyo na-paralyze kasi yun, nakasungkod pero nakakapaglakad. Yun yung guys, no, tinutulungan na lang siya sa pag-akyat. Grabe guys mo, pagdating niya, doon talaga ako parang nadurog. Hindi ko talaga napigilan kahit sinong nakaupo doon. Alam nyo guys, ipapadiretso sana siya upo, pero siya talaga yung nagsabi na, sandali muna, sandali. Maan siya sa anak niya ba, sa picture. Nakita nyo ba guys? At ayun, sabi niya, sa Nepalese pa, churi Churi pag anak na babae kasi yun. Sandali guys. Yung kapatid niya guys, nakita niyo diba? Kamukha niya, tapos kaboses niya. Talaga, ganun talaga boses niya guys. So alam mo ba guys, yung nanay niya parang ang strong ng nanay niya, no? Yung kanyang image ba. Yung sinabi pala kanina sa akin, nung pinsan ni Deepak, bago kami umalis, diba? Alis na kami. Yung sila ni auntie at mga pinsan ni Yuhan, ni Deepak, doon sila natulog. Tapos si Kanchi Didi, yung kapatid ni Buwan na babae, doon din siya natulog. Kasi nga parang nila pa company ba. Mabuti yung ganun. Sabi niya sa akin after ko siya kausapin na hindi na siya makakita ng ganito kadaming tao, kaya hindi pa siya siguro nagtatanong about sa nanay niya. Pero ewan ko lang, Ate Mila, sabi niya pag kami na lang, ano kayang itatanong nito sa akin, sabi niya kanina. Tama nga si Ate Japan guys, sabi niya sa akin na, kasi sabi ko diba hindi siya naghanap sa nanay niya. Sabi ni Ate, ngayon lang yan kasi marami siyang nakikitang tao. Ganun din sabi ng pinsan ni Deepak na hindi pa siya naghahanap sa ngayon. Although siguro alam niya pero hindi siya nakafocus. Pero I think pag kami na lang, I don't know kung anong tatanungin niya sa akin about sa nanay niya, sabi niya. Yung aso nila kasi parang tinago muna nila. Kasi yung anak niya, diba, hindi siya pwedeng hawakan or ano kasi yung aso nila, Japanese Spitz. So palalaro talaga yun. And kahit saan, yung parang masigla talaga. Ang bilis nila makamove on. Sa atin, diba, nasa kabaong tayo Yan ang sabi ni Ate Maya. Dahil siguro kasi nakikita natin. So the more na nakikita natin, the more tayo talaga na parang hirap makamove on. Maraming maalala. Tapos ito pa kasi kanina, itong si Auntie nag-scroll siya. Pinakita pa niya sa akin yung picture niya na nasa hospital. Ako naman, may attitude kasi ako guys, na kahit takot isusum ko pa lalo yun. Isusum ko pati mga butas ng ilong na may mga bulak, isusum ko pa lahat-lahat. Yung doon ko talaga na-realize kanina, talagang wala na talaga siya nung nakita ko ang picture. Kasi pag tinitingnan mo yung picture no, na wala ka talagang may nakita, parang nandyan lang siya. Pero nung kanina nakita ko yung picture, sabi ko ay talagang totoo, patay na talaga siya. Kaya naman, tsaka guys, nakauwi ako ng tanglad. Kasi sinabihan ako kanina na ito na yung time na, or season na magtanim ka ng tanglad. Dahil maganda magtanim. Sinabihan ako ni Juty Bay, yung pinsan ni Deepak na sa village. And sinabihan din ako nila ng pinsan ni Deepak na yun namatay ang asawa. Tapos sila ni Uncle, tinuruan nila ako. This is the time you will plant. Kasi sabi ko, how many times me and Daddy, we tried to plant pero patay. Kahit saan pa. Meron na sana nabuhay na Kaso lang may ugali si Buwan na nilipat-lipat niya yung alaman. So, ayun, namatay. Sana buhay na yung tinaniman namin dito So sabihin ko si Deepak, siguro dyan din namin itatanim kung saan. Dyan nabuhay yung tanglad. Sabi niya, Uncle, tanim ka sa taas at tanim ka sa baba. Ngayon guys, kumuha kami ni Deepak, madilim na, diba? Tapos yung mga kasama namin naglakad-lakad na. Bow guys, nung nakita na kami sa daan, nakita nila, naghingi sila sa amin. Kaya naghati-hati kami. So ako, ayan, siguro mga 4 yan na may ugat.
at tinuruan kami ni Uncle. So sabi ko, kay Deepak, bili kami ng magandang soil. Sabi niya, hindi. Maganda na yung soil natin. It's how you na lang, you plant. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi para to make sure lang talaga kasi mayroon namang shop sa amin dito. So, good night again and thank you so much. God bless you all and salamat sa mga simpatya ninyong lahat and appreciate ko po. And please continue to pray sa kanila, syempre sa ating lahat. Especially po sa itong pamilya na naiwanan niya. Please include you guys and mga bata, especially siya. And of course, sa mga nangangailangan din, lagi naman ako talaga nang piprayan para sa ating lahat. So God bless you all and I love you and good night and magandang gabi. Bye guys! Maulan sa amin ngayong gabi kaya siguro malamig. Bye-bye!